So ang Russia, mga sangkay, nasa digmaan na ngayon, 'di ba? Kalaban po ang Ukraine. Subalit ayon po sa report, itong Russia ngayon ay nagre-rebuild para po sa mas malaki pang digmaan, mga sangkay. So ito na nga ba ang sinasabi ng iba na paparating na World War III? Dahil ang Russia ngayon, mga sangkay, ay nagbi-build up na po ng mas bigger or preparation na mas malawakan patungkol po sa napipintong digmaang pandaigdigan. So nagiging usap-usapan po ngayon ito sa international, actually, mga sangkay, itong preparation ngayon ng Russia. No, masyado daw po kasing halata itong ginagawa ngayon ng Russia at marami na pong mga analyst ang nagsasabi na itong bansang to, itong si Putin, ay talagang naghahanda na sa mas malawak na digmaan. At si Putin, mga sangkay, ang kalaban po dyan, Europe, no? Especially yung Amerika, mga sangkay. Kasi kumbaga, yung China, pinanggigilan po yung Amerika, ganun din po itong Russia. Gigil na gigil din po sa US. Ngayon, maliban kasi sa US, okay, andyan po yung mga kaalyado nitong Amerika. Walang iba kundi ang NATO. Mga kaalyansang mga bansa. Ngayon, tingnan po natin ang balitang yan. But anyway, before tayo magsimula, no, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po sa baba ng video na to, makikita nyo po, mga sangkay, yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Dahil dito, mga sangkay, 1.18 million subscribers na po tayo. Parami po tayo ng parami. So kung ikaw ay hindi pa nakakapag-subscribe, ay alam mo na ang dapat mong gagawin. Dito naman kasi nag-upload po tayo ng mga pangmalakasang topic international. Sa mga nanonood po sa Facebook, huwag nyo rin pong kalilimutan follow ang ating Facebook page. At eto, sundan nyo po sa mga nanonood po sa Facebook, okay? Habang kayo ay nanonood sa Facebook, gawin nyo po ito ng actual. May ginawa po akong sample video. May makikita kayong 3 tuldok bandang itaas, okay? Check nyo na lang. Makikita nyo yan sa inyong mga cellphone. 3 tuldok bandang itaas. Pindutin nyo po yan. Then may lalabas po na show more. Pindutin nyo po yung show more. O, diba? Ang dali lang yan, mga sangkay. Ayop na nasundan. Ngayon na ito na nga, guys. Russia is preparing for a bigger war against its enemies. Ayon po dito, Russia just entered the 3rd year of its war against Ukraine. Grabe, no? Tagal na rin pala, no? Parang kailan lang, mga sangkay. Dahil nga po sa kanilang invasion na ginawa against Ukraine. Ngayon, mga sangkay, ayon po dito na mukhang may pinaghahandaan pa po na mas malawak itong Russia. Warnings about Russian preparation for a much bigger war have been coming from all over the intelligence sphere from a range of officials warning that Russia is preparing for a conflict with the West that could erupt soon. So itong Russia daw, di umano, mga sangkay, ay nagre-ready na po. Ito po yung nakukuha kasi ng mga intel. Okay? Ito po yung nakukuha ng mga intel pailalim nitong West countries. Na ang kanilang nakikita, mga sangkay, na itong Russia ay nagre-ready na po sa mas malawak na digmaan laban po sa West na posible di umanong mag-umpisa at any moment. Alam nyo, guys, sabi ko nga, mga sangkay, marami pong may potensyal sa digmaan na ito. At syempre, hindi po tayo makakalusot dyan. Isa po tayo sa may pinakamalaking potensyal, mga sangkay, sa digmaan. But I'm hoping na hindi po mangyari, mga sangkay. Pero doon sa Europe naman, ito po yung malaki ang potensyal. Sobrang laki dahil nga po sa NATO. Ang NATO nga po ngayon, nagpadala na po ng mga kasundaluhan doon sa Poland. At yung ibang araw, yung mga sundalo ng France, nandun na po sa Ukraine. At hinihintay na lamang, mga sangkay, kung paano re-responde itong si Putin. Si Putin, mga sangkay, kung papansinin po natin ngayon ang digmaan against Ukraine, hindi pa po niya dito ginagamit kasi yung kanilang mga mabibigat, no, na mga weapons.
Kasi ito mga mabibigat nilang weapons, naka-ready lamang po sa West. So, hindi po nila ginagamit doon sa Ukraine. Kung mayroon man po silang ginagamit, ito po ay mga maliliit na bagay lamang na kanilang pandigma. Wala pa po sa sukdulan. Kasi mga sangkay, halimbawa na lamang po yung nuclear. Yung nuclear mga sangkay, lagi pong bit-bit yan. Yung isang pindot lang yung attache case. Yung briefcase. Lagi pong kasama po yan ni Putin. In moment, pwede niyang pindutin yan mga sangkay. Ay mo dito, for example, in January 2024, German Defense Minister Boris warned Russia could attack Europe within 5 to 8 years according to Politico. However, that hasn't been the most worrying recent warning. So, ito mga sangkay, merong mga warning, pero medyo matagal pa po ito kasi ayon po dito, 5 to 8 years ang preparation ng Russia. Ngayon, mas nakikita nila mga sangkay na mas matindi pa ang pwedeng gawin ng Russia. In February, the Director General Estonia's Foreign Intelligence Service warned in a report, na ang Russia ay nagre-rebuild sa kanilang military. It's military in anticipation of a much wider conflict against NATO within the next decade. Yan po yung mga impormasyon na lumalabas mga sangkay. Siyempre, itong NATO, mayroon naman po talaga silang mga intel dyan, na mga nakakahatak po ng mga legit na information galing po mismo sa loob ng Russia. Ito, Russia has chosen a path which is a long-term confrontation. Okay? Sabi po dito, if we are not prepared, the likelihood of a military Russian attack would be much higher than without any preparation. Kaya ngayon mga sangkay, itong ginagawa ngayon ng Europe, nagbi-build up po sila, may mga ginagawa po sila diyang ano tawag dito? May ngayon nga, meron po silang military exercise na dinadaluhan po ng thousands of soldiers from NATO. Para ano yan? Para sa preparation na just in case mangyayari ang pag-atake ng Russia, ready sila. Ngayon pa naman, talagang nagngingit-ngit itong si Putin kasi nga po pinasok po sila nitong ISIS. Na alam niyo ng grupong yan mga sangkay na delikado, no? Sa isang concert. Kaya naman, itong si Putin, ang pinagbibintangan, itong West. Kaya, alam nyo, mga sangkay, malaki, kung dito sa Pilipinas, malaki ang potensyal ng ikatlong digmaan pandaigdigan against China. Mas malaki po ang potensyal doon sa Europe na pwede pong mangyari. Pero sana, sila lang doon. Ang problema kasi itong mga kaalyado ng Russia, andito naman po sa Asia. Halimbawa na po, Iran. Halos andito lahat Iran, sa North Korea, China. So kung mangyayari itong mga sangay, baka magsiputukan din po ang digmaan dito sa Pilipinas against China. Or North Korea against South Korea. Ayon po dito mga sangkay, according to Foreign Policy Amy Mackinnon, there are signs that the Kremlin has been getting ready for a wider war. Near the end of 2022, Russian Minister of Defense announced an increase in Russian military numbers. So ito yung mga nakikita nila, early signs nung 2022 pa. Mga sangkay. At ako, hindi naman po talaga ako magugulat dyan. Kasi, sinasabi din po talaga yan ni Putin na ready sila. Kung gagalaw itong NATO, saka lamang po sila maglulunsad ng mas malawak na digmaan or sabihin na po natin, World War II. Hanggat maaari, may mga iwasan na nagaganap pero ito lamang po ang warning ng Russia Kapag magpadala
ng mga sundalo ang NATO doon sa Ukraine, magaganap po yung malaking digmaan. Sana po, hindi mangyari, pambihira. So, ayan po dito, the Russian Armed Forces would increase by 30% from 1 million personnel to 1.5 million by 2026. And following Finland's assertion to NATO Russia, the Kremlin doubled its troop strength on the border. Grabe, ang dami na pa ng mga sundalo nitong Russia ngayon. So, ito po yung mga nakikita nila na mga senyales. That's why nagre-ready din po ang NATO. Pero ang problema po kasi dito, ang Russia po ang may pinakamalakas na pandigma. Halimbawa na lamang po yung kanilang nuclear. So, ewan, tignan po natin mga sangkay. Pero sana, hindi mangyari itong ikatlong digmaan. Pambihira. Ano po ang inyong komento? Kayo ba ay naniniwala na itong Russia ngayon ay nagbi-build up na po ng kanilang military para po sa ikatlong digmaan pandaigdigan na at any moment pwede mangyari? Just comment down below. Mayroon po akong isang YouTube channel, guys. Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.